Ito ang May Kwentang Scholarship presents Classroom. Made possible by our ever palalait pero very generous na mga VVIPs. Oras na para mag-nominate ng public school section na nangangailangan ng school supplies, renovations, electric fans at iba pa. Email all requirements to ang walangkwentangpodcast@gmail.com with the subject line May Kwentang Classroom Application. Ang requirements ay personal story. Bakit kailangan ng public school section na ito ng tulong? Paano mo sila nakilala? Ano-ano ang mga kailangan nila? Classroom profile. Background ng mga students like yung age nila, background ng school, at syempre ng community kung nasaan ang school na ito. Photos and videos of the classroom at pwede na ring isama ang teacher. Muli, thank you to our generous VVIPs whose monthly subscriptions will make this possible. Subscribe to angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com because part of your subscriptions will go to this scholarship. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At hindi tayo magsasawang maniwala dyan. Ngayon, ang dami nating mga debut sa Ang Walang Kwentang Podcast. Nag-guest na natin si Joy dati. Parang napilitan pa siya sa podcast napilitan niya, siya no? Na, no? Kasi nasa laptop eh. Talagang di na ginalang yung recording natin. Pero talagang di naalala ko, parang feeling ko medyo na umasenso na si Joy ngayon. Kasi yung background niya nung unang recording, Gina Silk na cortina. Hoy! Ngayon leather na yung background niya. Oh. Gagi, saan ka ba nag-record doon? Same room. White lang yung background ko nun. Direct, wag mo kong i-judge. Parang Gina Silk yung naalala ko, yellow na Gina Silk. Hoy! Walang ganun sa balor namin, direct. Ano ba yung Gina Silk? Ay. I don't know that. I only know Gamusa. So, ang mga nag-guest dati, si Bentol, si Joy. Si Chris, nag-guest na siya, pero hindi sa isang panel. Oo. Actually, nag-send to si Chris Cow ng letter dati. Hulaan nyo na lang kung alin siya doon. Santa Anggi yun. Santa Anggi. Santa Anggi? Totoo ba? Santa Anggi yun. Hulaan nyo na lang kung ano. Paano mo nalaman, Bentol? Ay, hinulaan ko lang base sa pagkakalala ko sa'yo. Oh no! Hindi ko alam yun. Kwento ka mamaya. Pero malalaman na siya. Derek, ikaw nag-ano sa akin nun! Derek, Tonit, ikaw yun! Pagpasensya na siya tonight, medyo tumatanda na yung memory. Pasensya na. Tapos yung the rest natin dito, si Nika, si Christine, si Cara, tsaka si Riri, mga debut. Yes. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay ang bagong-bagong pelikula ni JP Habak, ang ex. God, umasenso na kaya si Seth dito sa Malta? There's only one way to find out. And here is the truth and nothing but the truth. So help me God, gave me you. Nay, pwede bang si tatay ang magatid sa akin sa altar? Kapag nandun kayo ni tatay sa araw ng kasal ko, yun po ang pinakamasayang araw ng buhay ko. He's a liar. I'm sure hindi mo to bahay. Napili ko yan, no? Ay, sir! Madam! He's lazy. You still love him! I don't love him anymore. Ako, in love sa kanya? No. Ayokong makulong si Essie sa kasal na hindi siya handa. Tulungan mo naman ako na mapostpone na lang ng kasal. Sige na. Oh, yes. Tito, Joey po. Ay, Joey! Ay, Joey, ha? Huh. From the director of I'm Drunk, I Love You, JP Habak. Sabi nga nila, marry your best friend. Nangyari. Susubok ako. Chuchu-chuchu. From producer Antoinette Hadaune of Hit Romantic Movies. Hindi man ako naging mabuting asawa sa'yo. Gusto kong gawin ang lahat para maging mabuting ama sa anak natin. Pakiramdam ko, ang dami kong pagkukulang. This Valentine's, may mga magbabalik na feelings and lovers. Kahit anong ganda ng past, dapat mag-move on. Juan Carlos, Loisa Andalio, and your OG rom-com royalty, Jolina Magdangal and Marvin Agustin. Iba ang mabuting mag-asawa sa mabuting magulang. Ex-Lovers, a film by JP Habak. Kita Kids this February 12, 2025.
Loves, ang ganda-ganda mo. Ganda-ganda! Pag naka-filter. XX lover. So, magpapakilala muna tayo. Pero hi muna sa... Ang dami natin, 174. 174,000 tayo dito sa Zoom. 47,000 dito sa Discord. So, mala-mala, 220,000 tayo. Tara, ilan dito kay mga Joynatics? Daming fans si Joy, ah. Oo, tama. Si Miss Cara, nababanggit na siya minsan sa recording. Kung naalala niyo yung kwento ko tungkol sa isang tao may Almoranas. Siya yun. Si Cara yun. Bahay ng artista. Tumahay sa bahay ng artista si Cara din. Yes, siya yun. Nag-walk out habang Jungkook na camera. Pakilala na tayo. Okay, itong mga guests natin ngayon, sila yung mga nasa behind the camera. Kasi nga lagi na lang artista, laging director, di ba? Oo. So ngayon, yung mga ibang mga department, which is writing, cinematography, production design, costume design, script continuity department, and assistant directing department siya rin. Kasi the directing team. Kasi dalawa lang sila minsan. Oo, directing team. Joy and Riri. Okay. Para naman meron silang masabi about yung department nila na hindi masyado napapag-usapan. Yung script con nga dati, hindi nila alam yung script con. Ngayon, binabalik na nila sa atin pag may maling continuity. Guys, pag susumbong nyo yung mga continuity, tas hindi namin show, wala kaming doon. Out kami doon, Hindi kami, di ba? Pag show ng iba, bakit kami may kasalanan? Show nila yun eh. So kung may mali sa Hello Love Again, na continuity, si Riri yun. Sige, pakilala muna tayo. Pakilala natin bawat guest dito. Ako muna. Ako si Tonette. Ako ang isa sa writers at producer ng XX Lovers. Ako si JP. Ako naman ang director. At tayo ay nasa fine dining restaurant. Diba? Diba? Okay. Next. Ako si Ben. Ako ang editor ng XX Lovers. And I'm not just here for the money. I'm not just making movies just to pay the rent. I think beyond. Wow, ready siya sa kasabihan. Hindi mo alam kasi. Sundan nyo yun. Sige. Hindi pa kaya tapos yun. Pero sige, go, sorry. Kasi baka ma-quote na tayo. Okay, next. Chris. Hey mga ka-eme, ako po si Chris. Production coordinator ng ang Unang Kwentong Podcast and costume designer ng XX Lovers. My first ever film and wala pa akong ex-lover. Wala pa akong nagiging ex. Wala pa din ako nagiging jowa, so... Ay, pangalanan ko. Nakita ko, kausap mo habang nag-shoot tayo. O, diba? Negative. Yung pang-braces niya, galing yun sa XX Lovers. Oo. Na natin gano'n kapantay yung Taray, 20 mil din yan. Okay, next. Ako po si Cara. Ako po yung cinematographer ng XX Lovers. That was mostly shot in Malta na walang bidet. Wala nga bang bidet? Oo, Europa walang bidet. Kaya nagsugat ka doon, di ba? Anyway, Christine. Ako po si... Ay, kita po ba? Oo, yes. Hindi nakita yung self. Ako po si Christine, isa po sa mga writers ng XX Lovers. At ang XX Lovers, ang unang pelikulang sinulat ko as a freelance writer. Wow! Talaga ba? Yes, direct. Pagka-resign ko. Pagka-resign niya, kaka-resign mo lang ba nun? Mga 1 year. Tapos di mo na ako nag-ano. Wow! Si Christine nagsulat ng mga pelikula. Ano mga sinulat mo na iba? Ano yun, Lodi Ben? Yung Star, syempre. Ano mga sinulat mo? Ano po, Pia Gerald, My Perfect You. Ayan, naiya ako bigla. Ayun, tsaka Katniel, ayun. Anong Katniel? Anong Katniel? Yung nila, comedy comic. Yung Can't Help Calling It Out. Yung napunta ng probinsya. Yung yun direct, yung My Perfect You. Hindi ko na rin. Sabihin natin kung ano yung mga si Bentol. Ano yung mga ibang ginawa mo, Ben? Breadwinner, Himala, tsaka Green Bones. Green Bones ang latest. Hello sa mga sa mga Radiants kung may nakatutok. Yung set of si Cara. Third World Romance, Edward. Becky and Badet. Becky and Badet. Immigration. Nilit namin. Oo, Becky and Badet. Becky and Badet. Okay, next na si Nika. Hello, Nika San Antonio po, production designer. XXL yung unang pelikula ko after 5 years. Shout out sa mga ex ko. Sino kayo dyan? Ang dami mga galing hayatos, Ang dami yung kay Nika. Siya talaga ang tunay na XX lover. 5 years. Siya ang nagbabalik, siya ang comeback.
Ano yung last mo? Billy and Emma po. Ay, oo nga. Pre-pandemic. Bakit ka pumayag bumalik dito, Nika, sa pagpipelikula? Oh, may question siya. Grabe din pala. Sa host naman pala. Kasi, oo sa mga gusto makalaya na sa pagpelikula, andun ka na nakalaya ka na eh. Ano naman, na-miss ko yung long form. Kung hindi nyo natatanong, hindi. Kami ni JP, we were college batchmates. So, nung nagtawag si JP, kasi na-move, yan man ako yung first choice dito. Okay lang naman yung sabihin. But the important thing is ikaw ang But the important is I'm here today. It's not the climb, it's the journey. Yes. Okay, sige Riri na. Riri, are you with us? Riri, kaya mo? Hello po. Riri? Yes. Kaya ko to. Direk, I'm here. Can you hear me? Hello. Can you hear me? Hey po, Riri po. Script continuity. My projects were... projects were... Dollhouse and Hello Love series. Ano pa tawag yung sequel? Basta yun po. And first full length ko po sa Project 8. Kahit in and out po ako sa GC noon. Thank you po! Naituloy ko din po ang first full length ko. Salamat po! Tsaka nag-AD ka, di ba? Yes po. Ano mga inidi mo? Nag-AD po ako kay Direk RC, minsan po kay Direk Ati, and directed, Boborol, ayun po. Sa mga nabanggit mong yun, sino din yung pinaka-paborito mong director? Ayoko pong pangalanan kasi baka po i-text ako mamaya, re-out ka na sa project. Ganon. Kailangan ko po... favorite eh. Wala, Direk. Ang hirap talaga, Direk. Kasi kailangan ko ng pang-Korea. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Wala po tayong papangalanan para tuloy-tuloy lang po ang grasya. Thank you po. Thank you po. Busy. Okay. Hello po. Ako po si Joy, ang assistant director. Etong XXL ang first movie namin na magkasama ni Direk JP kasi hindi niya talaga ako gusto. Third choice yan eh. Third choice si Joy. Yes, oo. Hindi lang available yung first tsaka yung second. Oo. Thank you, Direk. Buti umabot pa sa third. First choice si Riri. First choice si Riri actually. Oo. Yun na nga. Tapos second choice, yung ayaw mo na AD. Naalala mo yun, Joy? Sino yun? Direk. Maang-maanga. Maang-maangan siya. Ako? Diyos ko, hindi ako yun. Si Cara yun. Nandamay na. Okay, go. At ito ang... Walang Kwentang Podcast presents Racket Pa More, Shooting and Taping Memoir, Part Something. Pero dahil andito si Christine as a writer, so writing mem si Christine. Editing memes. Si Bentol, editing memes. Kasi hindi naman bumisita yun sa shooting si Bentol. Isasama niyo ba ako sa Malta dapat? Ay, may pinipiling lugar lang kung saan siya pupuntang shooting. Okay. Camera nga, hindi namin dala sa Malta. Ikaw pa yung dadala. Ang script doon nga, hindi namin nadala sa Malta. Okay, sige. Yung mga shooting memes na i-share nyo, pwedeng hindi sa XX Lovers. Sino dito yung nandun nung isa ba kayo sa mga PA doon? Yung may nagpabura ng kissing scene. Si Joy yun. Si Joy yun. Ngiti pa lang eh. Hindi ako yung PA doon. Si Ri yun. Ri, ikaw ba yun? Ikaw yun, Ri? Siya yung Yes, Derek. Ano ang tunay na kwento? Oo, kasi iba yung kwento ni Noah Tonga. Ang ganda lang Hindi, ganito, Riri. Mag-ingat ka. It's not Mag-ingat ka sa mga sa mga iba yung kwento ni pagsasabi mo. Tonet. Iba yung kwento ni Noah. Kasi kami, second-hand info. Magkamabanggit ng pangalan, Riri sabi ko sa'yo. Oh, we're live! Ang sabi kasi ni Noah sa Star Post pinadelete. Alam mo na. Pero may nagsabi daw na sa set pinadelete. So ikaw ang magpa-fact check since ikaw ang... Since nandun ka, ikaw ang witness. Sige po. Nung time na po yun, nakuna na po yung eksena. Itago natin sa name na Bantay. Bantay. Aso ba to? Nung kinuna... Aso? Very fluffy Medyo po. There's an intervention. Basta fluffy si Bantay.
Tapos, sakto wala siya nung araw na yun. So, kinuna na. Tapos, nung parang nalaman niya na nakunan, tugod siya dun. Kasi wala na sa prod. Punta na siya sa next department, post-production. Punta siya dun. Delete. Hindi ako aalis dito sa monitor na to. Patingin na ko na-delete, pati sa hard drive. Ya. Ganon. Si Banta. So, tapos, kato dumadating si leading man, nakasandal dun sa pader. Grabe. Ako na to, di-delete. Ako na to. Ano pa ba? Sino pa bang leading man? Ngayon. May confrontation. May confrontation na nangyari. Where was you in this, Riri? Okay na yun. Wag ka na magsalita, Riri. Where was you in this? Tama na. Opo, I'm a podcast virgin, so I can. Okay, sige ang gusto mag-share ng any Tatagal na to sa industry yung mga to. Oo, si Cara, 10 years. Si Christine, 15 ata. Si Nika, 17 years. Si Riri, ito malamala 8 years to si Riri. Depende sa ipit. Si Joy, 22. Si Joy, 22 years. Si Bentol, 23. Medyo naglalaban sila ni Joy. Ano sila? Push and pull. Teka. Kung 22 ako, ano pa kayo? Ito na 24. 24. Ano yun? 10 pa lang ako. Nasa showbiz na ako. Wow, bata. Oo, si Joy nasa Genghis Khan. Tama ba, Joy? 22 years na ba, te? It's a Parang hirap ka ba? Pagpapasok ka minsan, galing-galingan mo naman. Cara. Ilalapit mo pa yung bangs mo, hindi na nga pantay-pantay. Cara, maraming tao dito Cara, maraming tao dito sa natin. Hirap ka ba? Ganon-ganonin mo, te. Pag sama-samay mo, para hindi nila mabilang nalilima lang yan. Okay. Ikaw, Riri, anong iyong Ikaw na naman, te. Sabi ko sa'yo, shooting men. Ikaw na, Riri, mag-start. Anong first film mo ba? As production assistant, nag-start si Riri. Ano po? Ay, alam ko na may kwento yan, direct. Ikwento mo yung cake. Tigilan na natin yung cake, Lord. Hindi naman namin alam yun. Hindi nila alam yun. Ikwento mo yung cake, hindi. Sige, umpisahan ko para ituloy niya na lang. Ang kwento ng cake, may food props na cake. Yung, alam ko yan. Yung kwento ng pelikula, umiikot dun sa cake. Ngayon, dahil bago siya, pinagtripan siya, uy, kain ka nitong cake, para sa ating lahat yan. Share tayo. Ganun talaga dito sa industriya. Nilabas ni Bakla, nyam. Laps. Tapos, kukunan na, asan yung cake? Tinuro siya lahat. Your Honor, can I make a rebuttal? Yes, you may. Yes, go ahead. Nagmura lang po saglit. Yung cake po na yon, hindi ako ang unang kumain. Kumbaga pinagpiestahan na ng mga crew, ng ibang staff. Nataon lang ako yung nakita. Tama po ba? Ganon. Tapos sabi pa nung friend namin, sikat na siya ngayon. Sabi niya, picturean kita. Ang laki ng cake. No? Kilala ko yung friend na yan na sikat na. Sikat na siya ngayon. Laki na ng, basta, malaki na siya. Picture, sabi ko, okay. Siyempre, si Gaga as an OJT from the province. Kato, asan cake, kukunan na ng shot, bungi-bungi na, ganyan. Yung isang artista, direct, tignan mo, ito, nakagana na ako. Ayun. So, ako yung may picture prop. So, ako nasisi. Guys, that's a myth. Patawagin ko, tayo po ay myth-busting today. Once and for all. Nag-picture lang ako, ganon. Yun lamang po. Gusto namin malaman kung sino yung PA na may panawagan ka na lumaki na. Tago mo na lang sa pangalang. Ovaltine. Ovaltine, dere. Hindi. Mali Hindi. naman kasi. Hindi? Basta, ano na siya, may... Yeah. Ano na lang, i-chat mo na lang dito, host and panelist lang. I-chat mo sa akin kasi, no?
Sa host and panelist lang. Host and panelist. Wag everyone, kasi... Hindi, sa host and panelist tingnan mo, lang. matcha-chat niya to all yan. Tingnan mo. Huwag tayo bobo rito, Riri. Huwag bobo rito, Yung kamukuha na wala sa amin nasa iyo, Sabi ko, sinisipon siya, no? Dito ko na-chat yun, Nag-comment sa Zoom. Sinisipon siya, no? Doon na everyone. Nangyari na to before. Pangawag mo lang Pangawag na. Oh my God. Doon na lang sa sa Telegram natin, Ri. Doon na lang po sa Telegram na in-and-out ako. Ano yun? Work Zoom? Yung sinisipon siya? Opo, direct. Parang pre-prod scene per scene, ganon. Babasa siya Parang sabi ko, ako na kaya magbasa kasi sabi ko, sinisipon siya, no? Ano sabi? Tapos nag-off cam siya direct. Tapos I think sininga niya or something. Visit ka, Riri. Okay, game. Next. Si Christine, meron to. Kasi nag-off ng camera. Nag-off ng camera. Baka suminga. Baka suminga. Suminga din suminga. Nakabaliktad ako Suminga. Suminga yan. Go, sinika muna. Anong gusto mong malaman, Direk? Ikaw, kung ano yung confident kang i-share? Yung hindi masisira yung pangalan mo. Isipin mo, meron kang bills na binabayaran. Yun yung mga kailangan mong isipin lang dito. Mahirap to. JP, hindi ako ganun. Yung mga opinion ko pang Ito, dumb lang. Kasi yung iba, baka mawala akong trabaho. Dati, set decorator ako for Digo Risho. Mentor ko siya before. Until now, tapos ako yung araw-araw pumapasok sa isang TV show ng mga kabet. Pwede ba pangalanan yung TV show? Ng mga kabet? Oo. TV series ng mga kabet. Wildflower? Hindi. Si Digo Risho ang PD ng drag den, di ba? Tapos, may food props kasi kaming kaldereta nun. Tapos yung eksena, tatapon ni kabet sa tunay na asawa. Kasi sa loob ng munisipyo. Tapos, sabi ko sa art dep, tipirin nyo Tipirin nyo kasi pang 3 take lang. Pero kasi offset, meron ng something yung 2 bida namin na nagseselosan na sila. Tapos, unang take pa lang, binuwas niya ng buo sa mukha nung Tapos parang, bakla to, binasag pa sa nabasag sa floor yung lalagyan. Tapos parang ako, wala tayong pan-take 2. So ako, as a decorator, pinulot ko isa-isa yung kaldereta. Tapos, binuwas ulit. Kare-kare ba? Basta yun. Sorry, June. Pero parang kasi sabi ko titirin ni Doc. Believe nyo. Diba? So, nalaman ba niya? Hindi. Siyempre kami kasama ko yung mga stylist. Bakla, tinutuon ni Eme. Dapat hindi naman talaga tatama. So parang yung mga tao, naloka. Maldita things. So yun, baka mawalan ako ng work. Tapos meron din doon, sa Rueda kasi kami nag-shoot. Tapos sa shooting kasi, di ba yung toilet, cassette. Rueda yung, ay Bulacan. Rueda, Bulacan. Doon kami nag-shoot. Toilet, cassette. Yung natin, portalet natin. Portalet. Okay. Meron yung cassette type lang na Coleman. Di cut-to-cut yung shooting namin nun, lock-in. Tapos isang umaga, after like 36 hours of shoot, nagwawala yung isang taga-tent. Sabi niya, takay na may tumain sa portalet. Hindi ako yun. Pero tanda ko yun. Kasi parang, bakit ganun? Cassette type. Huwag mo sabihin ko sino, Huwag mo sabihin, Naku, Nika, kinakabahan ako sa'yo. Masisira ka rin nating lahat. Huwag yan. Pag name drop ka. Wala akong ini-name drop. Okay. Pag sa akin lang parang, sino kaya yung bago dun sa araw na yun? Na hindi niya alam na di pwede mag-number 2 dun sa cassette type. Kasi may something, may liquid lang yun Hindi yun pang number 2. So tumatak sa akin yun. Kasi kilala ko kung sino, pero hindi ko ini-name drop. Artista? Hindi si Dwayne. Ito mga to. Binagpo ni Direk Dwayne yung kanya, di ba? Oo. Responsible naman si Dwayne. Binagbag niya yung kanya. Yun. So yung mga pamumulot ko ng food props, yan yung mga favorite moments ko. Na hindi ako mawawalan ng trabaho. Si Christine, nagbalik na siya.
Kinakabahan ako. Wow. Ay, ako mga direct, siguro parang gusto kong parang kailangan i-share na yung pagsusulat ng script, hindi naman talaga siya yung one time, big time lang, di ba? Marami talaga tayong revisions, ongoing talaga siya, ganyan. Siguro ako direct, hindi ko alam, wala ko idea na ganun yung process nung pagpasok ko dito sa pagpipelikula. So, siguro background, wala talaga akong alam sa pagpipelikula kasi journalism graduate ako. Tapos, yung trabaho ko bago ako nagpelikula, alam niyo po yung sa yung mga Korean drama na dinadub sa Tagalog. Yan. Na pinapalabas sa sa ABS-CBN. So, yun yung department ko dati. Ako yung nag-aayos ng mga pagtatagalog ng mga dialogue. So, wala ko idea, TV yung background ko. So, nung kinuha ko sa Star Cinema, syempre parang akong nasa Disneyland. Kasi, ang saya, na-overwhelm ako. Parang feeling nila kaya kong magsulat, pero hindi nila. Sinabi ko naman na wala akong background, hindi ko alam, ganyan. So, yun na, nung unang sabak ko sa pelikula, sobrang akong nabigla. Hindi ko in-expect na ang daming, kumbaga may mga last minute changes pala talaga na mangyayari. So, yun po, bilang bago sa pelikula, talagang ang dami ko rin naman pong sinabit. Yung umamin. Ang dami kong sinabit dun sa first project ko, parang ganyan. Tapos, mag-isa lang ako noon. Tapos, out of town. So, hindi ko alam na pag out of town, sobrang hassle pala. I mean, sobrang mahirap pala yung out of town shoot. Akala ko noon masaya, ganyan. Pero pala, kuyatan. Pagdating doon, iba palang pala doon, parang pukpukan, ganyan. So, nung mga magra-wrap up na yung shoot, ayan na, syempre, ang dami ng kinukure, ganyan. So, yung location namin, resort, tapos medyo malayo siya sa city, ganyan. Napagalitan ako ng malala, tumawag yung boss ko nun sa phone. Tapos, syempre, acting strong ako nun. Kasi bago ka, ayaw mong mapahiya, ganyan. Tapos, andun yung director ko. Tapos sabi ko, dapat strong ako, ganyan. So, pag-sermonan ako, lumabas ako ng resort. Tapos yun, wala. Paglabas ko ng resort, kasi ayoko may makakitang, naiyak ako. Yan. Hanggang ngayon pala naiyak ako. Sensitive pala tong si Christine. Tapos nag-portalet ka ba? Hindi ako. Ikaw ba yun? Magic Ninja. Hindi ganun yung lumabas ako, tapos doon ako umiyak sa labas ng resort para walang nakakakita, tapos para private. Tapos siya, dirt road, ganyan. Todo yung iyak ko noon, ganyan, kasi nga parang feeling ko palpak ako, tapos ganyan. Tapos may dumadaang tricycle. Tapos yung pagdaan ng tricycle, biglang may tao dun sa loob ng tricycle, yung pasayro, sabi niya, si Christine ba yun? Ganyan. Tapos sabi niya, umiiyak. Gumanon pa. Tapos sabi ko, nasira yung start ko. May gusto ko sana i-secret na umiiyak ako, pero pagdaan, talagang tinuro niya ako, si Christine ba yun? Umiiyak. Tapos yun, yun na, after no, napack up kami. Ayan. Ang haba ng airtime ko, nahiya ako, pero yun. Baka patay tayo ilaw. Baka nagbago yung video. Ano nangyari? Go, si Chris. Yung sa akin, dahil hindi ito masyadong funny, pero alam to ni Ate Joy. Since yung kwento din ni Christine, parang first day sa prod. Ako din, first day ko din sa prod. So yung first project ko po, professional project sa Baguio. Suntok sa buwan po ito. Tapos si Ate Joy po ang aking AD. Tapos, may ilang days yung pre-prod natin. Basta may pre-prod po kami before mag-day 1 ng shoot sa Baguio. So may enough time naman for us to prep, ganyan, whatsoever, to familiarize people, to familiarize the job, the things to do, blah, blah, blah. So day 1 po kami, sakto yung day 1, sobrang layo po nun sa may accommodation. Kasi lock-in po ito. Pandemic pa rin ito, Ate Joy, no? Oo, Pandemic po ito. Tapos, ang layo nung location na yun, nung day 1, naalala ko talaga yung day 1 na yun. So, kailangan pag magkakamali, hindi pwedeng masyadong malaking mali kasi mahirap bumalik sa accoms or whatsoever, blah, blah, blah. Mahaba yung magiging transportation ng mga things, so nagkamali, ganyan. Tapos meron po ako experience one time. Ako po yung PA na nag-aasikaso ng catering. Naku, ayoko talaga ng catering. Ayoko na usapang catering. Ayun pala, fun fact po. Sa mga PA, sila po yung nag-aasikaso ng foods, ng catering, ganyan. Sila po yung nag-aasikaso kung ano yung magiging menu. Breakfast, lunch, dinner, or midnight snack, or another second breakfast, or kung ano yung magiging call time niya, kung anong oras dahil. I mean, yung cha-cha. Ate Joy, define cha-cha. Ayun, yung cha-cha ng text. Ayun, pinagtrabaho. Pinagtrabaho si Jen. Kasi hindi ko, actually, until kwento mo, trabaho ng iba. Ano to, Chris? Hindi ko alam paano i-define exactly yung cha-cha.
Kasi na-learn ko na lang din siya somehow. So, Ate Joy, ano ba? Hindi, so ganito. Yung kwento mo ba, ite-text mo na lang? Inumpisahan ko, wala ka na, te. Pero baka hindi mo na din ma-recall yung kwento na to. Pero sige, yung chacha mo na. Hindi ko din alam yung specific. Ang simpleng definition, yung pagkakasunod-sunod ng mga kukunan. Oo, ng kukunan. Ganyan. Ayun po. Continue. So, ayun, sa PA din po yun. So, going back dun sa kwento. So, since ako po yung nag-handle ng catering. So, ayan. So, dumating na yung breakfast, kain. Tapos, nung pa-lunch na, syempre, day 1. So, parang ako naman as PA, naku, anong gagawin ko? Same ni Christine. Syempre, kailangan pabida ka or galingan mo sa trabaho kasi day 1 mo, whatsoever, blah, blah, blah. Pero dahil day 1 mo, ang daming mistakes na mangyayari na hindi mo alam paano i-handle whatsoever. Tapos, nangyari po nun, yung lunch na late. Ganyan. So, parang syempre, hindi ko alam paano sasabihin kay Ate Joy. Syempre, minsan, naglalay pa ako. Nasaan na yung lunch? Kahit 30 minutes away pa, sasabihin ko, 10 minutes away na po. Ganyan. Para lang masabi na, ay, malapit na ako. Sige, pagdating, pagpakain na, blah, blah, blah. Ganyan. Tapos, di naman to super funny. Pero nung dumating po yung food, di ko alam kung nare-recall mo to, Ate Joy. Akala ko nun po, PA yung magpapakain. So, parang nung dumating yung food, since yung mga PA, may mga radyo po sila. So, dinadyo po, nandiyan yung food, pakainin nyo na sila. Yun po yung kwento ko. Tapos niradyo natin Joy, hindi ako pala yung magde-decide na magpapakain. Siya pala yan as AD. Tapos, ayun. Nabengbang ako ni Ate Joy nung araw na yun. Kasi nga, hindi ko alam na si Ate Joy pala yung magkukue ng kain. Tapos, hindi ko alam na... Akala ko kasi pinakain mo yung mga tao isa-isa. Akala ko doon papunta yung kwento mo eh. Hindi po. Tapos, ayun. Tapos, after doon ko nalaman. Tapos, hindi naman ako umiyak nun. Ate Joy. So, sinasabi mo bang mahina si Christine kaya siya umiyak? Hindi naman. Kasi iba yung dahilan kung ba't ka umiyak. Pero maraming PA ang umiiyak dahil kay Joy, ha? To be fair. Yes. Oh, wow. Parang gusto nalaman yung kwento ba't umiyak si Chris. Marami yun. Sa akin yun. Hindi. Hindi ka mag-Ate Joy. Hindi ko napaiyak yan si Chris. Ako pa naiiyak kay Chris. Mag-update. Ate Joy, i-go ko na po ba yung food? Kasi yung mga talents, kailangan pa po. Talaga ba? Kasi ang tagal mo magsalita. Kailangan ko nang mag-roll. Sabi ko sa kanya. Ang tagal lagi mag-update niya. Nang-arte pa. Tapos meron nung favorite ko to kay ano nangyari sa set? Basta may aksidente. May aksidente na sa yung parang medic. May sumabog na 5K. May sumabog na ilaw. Malaki to, big scene. Siyempre, kailangan alalahanin yung So, yung tawag dun sa parang medic namin sa set, OSH. Basta hindi ko na alam kung ano ibig sabihin yung OSH yung tawag. Ano yung OSH? Officer of Safety and Health. Yun. OSH yung tawag. Di nung sumabog na, syempre natataranta na kami lahat ng mga tao, tinitignan ko kung yan. Si Chris, oh my God, call the OSH. So, ang ate niya, tapos, oh my God, what's happening? Call the OSH. Talaga ba? Tapos naging inside joke pa yan daw ni Plaster. Oo. Kaya kapag may nangyayari, oh my God, wala pang catering, call the OSH. My gosh. Sobrang konyo niya ni Chris. Oh my God, the flapping service, call the OSH. Yun lang po. May mag-hi lang daw po saglit. Sino yan? Si Milo? Sino yan? Sabi ko na nga ba. Gandong talaga. Parang hindi ko. Parang hindi ko makakwento mo, Jo. Tinawag ko po siya kasi nagpapakalat ng mga masasamang dito sa podcast. Sige na, Barbie na. Ang liit lang po. Alam mo, kaya naniniwala sa ibang kwento ni Milo. Gawa na para magkapera. Joy, Diyos ko. Ang laking budol niyan, so ang dami niyang opinion. Charis. Si Kara. Diyos ko, Kara. Kinakabahan ako. Kara, wag masyadong baboy, ha? Ha? Wag masyadong baboy. Pwedeng baboy pero hindi tungkol sa akin.
Oh, go. So di ko maalala kung anong pelikula. Luna ata. Basta parang first project ko as an intern yung General Luna. So syempre mga locations namin, mga masusukal na mga walang pangpupo na CR. Tapos parang may artista na natatay. Di ko maalala kung tapos, ba't ka nagpapangalan ng artista? Sorry, Tapos, so, parang may pinaalamata siya ng prod na makisiyar sa isang bahay. Tapos nung nalaman ng bahay na may bubuoin na artista, nag-igib sila, ganyan, tapos naglatag pa ng mga sabon, as in super well prepared. So, tayo na siya, ganyan. Tapos, balik na siya sa set. Tapos, parang nalaman nung isang kasama kong intern na pwede pala tumae doon. So, pumunta siya doon, sa bahay na yun. Tapos, pagdating niya doon sa bahay na yun, sabi nung may-ari, ay, hindi po pwede. Alam ko yan. Hindi siya pinatae. Hindi siya pinatae. Pero pag-artista, G. Yan lang. Laging tae yung kwento ni Karen. Lagi. Kung hindi tayo Almoranas. Nandun lang naman yung umiikot. Or naiihi. Wait, ano yung kwentong tae sa Malta? Meron kaninang, ano ba yun? Yung sinabi nyo kanina. Walang bidet. Walang bidet. Walang ba bidet. yun? Huwag mo kaming siraan, Bentol. Bentol naman na, para last na si Joy. Sa totoong buhay, yung sinabihan ako na mag-guest dito, hindi ito yung lineup na sinasabi sa akin. Diba? Chris, ayusin mo. Ano ba yung nasabi sa'yo? Umuo ako dahil dun sa, ito yung mga kasama ko. Pero nandito ako pagbukas ko, may mga hindi, Sino ba yung hindi ka dito, Sino ba yung hindi ka okay dito? Hindi na, wala naman, as a popcorn editor, wala naman tayong kaso dyan. Okay lang naman yun. O, go na, anong kwento mo? Ako ba? Siguro gusto ko lang kwento yung pick lock day natin. Yung sa POV ko lang naman to, ha? Yung kasi alin? Yung picture lock day natin. Parang alam ko na yan. O, go. Wala, kasi hinabol yung last day of shooting. Ganyan. Ano mo na yung picture lock? Picture lock, ito na yung ilalak na yung picture. Ito na, kung ano ipapalabas sa sinihan, yung video, kung ano yung putol ko, yun na yung kukulayan, ganyan. Lagyan ng music. Gagawa ng VFX. Basta yung putol, yun na yun. Maglalak na kami ng picture, kumbaga, gano'n na. So, picture lock day, ganyan. So, nung papunta na si Directonet sa post house, sa T6, sabi niya, ay, meron ka bang antihistamine, tsaka cetirizine? Sabi niya. Okay, sige, sabi ko, maghahanap ako, magtatanong ako dito sa T6 kung sino meron. Meron daw yung assistant ng, meron daw siya parehas, hindi lang, cetirizine. Pati meron din siyang antihistamine. Kasi, inuubo ka ba nun? Ano bang... allergic rhinitis. Allergic rhinitis ka nun. Hindi dumating na si Direk JP, ganyan. Dirating ni Direk JP, Direk, doon tayo, ganyan, nood ba tayo ng cut? Bago dumating sila Direk, sabi, hindi, bukas siya ng laptop. Biglang nag-pre-prod siya para dun sa All Saints Day niya na shoot niya, another movie, ganyan. Prep siya doon, ganyan. Tapos dating sila Directonet, dating sila Direk Ay. So, watch na kami nung picture lock. Ganyan. So, habang nanonood kami, parang napansin ko, ako na lang ba yung nanonood dito? Pili ko lang ito. Kasi pagdating ko dun sa, bila kami narinig ako na, tulog na si Directonet. Sa kabila, yung combination ng antihistamine at cetirizine, knock-out siya. Tapos si Direk Irene, lungay-ngay din dito sa kabilang part ng sofa. Luwa yung mata dahil ano nangyari kay Direk Irene nun? Tulog din ba siya? Na-food poisoning ata. Na-food poisoning siya day before. Oo, naglulok yung chan niya. Sabi ko, ano nangyayari? Parang natin inalak tong pelikula na parang wala. Si Direk JB parang wala pa siyang inaano siyang location o kung ano. Sabi ko, ano ba nangyayari? Tapos pagdating nila Marvin at Jelena, walang ibang pinag-usapan kundi yung mga pigsa nila. Ano yung nangyayari? Ayun, awa ng Diyos, nakapag-lock naman. The next day. The next day. Oo, kasi sabi sa talaga, parang hindi natin kaya mag-lock today, guys. Sa susunod na araw na lang tayo mag-lock. Ganun talaga nun eh. Okay, last but not the least. Joy. Kung meron kang gustong ikwento sa Malta habang si Tunet yung script mo,
Ay, actually, yun na lang yung ikikwento ko. Kasi Ikaw yung script ko sa Malta. Pangalawa ko na ayoko nang siraan yung sarili ko. Biggest challenge ng karili ko yung Malta footage natin. Oo, diba? Sabi sa'yo eh. Si Direk, yung favorite ko talagang script ko si Direk. Kukunin ko siya ulit na yung first scene na shoot sa Malta. Video footage. Siyempre, ang eksena doon, lumabas ba yun sa teaser? Lumabas yata. Basta yung kausap ni Jolens, yung anak niya. Di yung phone nakalagay doon sa magkausap sila via phone, diba? May mga talents. So, siyempre ako, nag-queue ako ng mga talents, ganyan. Okay, and action. Salita na si Jolens. Dapat magsasalita. Ang nag-feed ng lines nung kausap ng main character ay script con. Pagkatapos magsalita ni Miss Jolens, lumipad yung mga ibon. Yung script con ko, Direk, baka gusto mong mag-works? Ay, sorry. Sabi niya sa tablet. Galing. Maganda pang kunin yan. Alam mo ba, maganda pang kunin yan si Direk na script con. Alam mo kung bakit? Attitude. Akin na yung phone ni please, ni Jolens. Eto na! Sandali. Tapos di ba ang script ko tagatawag ng artista? Yung second area nung first day, nasa 4th floor. Yung artista, nasa 1st floor. Pag-akyat ni Directonet. Grabe yung hingal niya. Hinabi na yung hingal niya. Pag-akyat niya, direct sakto, actors in. So, sabi niya ganyan, teka lang tawagin ko na lang, punta siya dun sa may veranda, actors in! Sinisigaw niya na lang, "Hoy, Rain, pakitawag yung mga artista, ang tama sa script ko." May isang beses noon, nasa Pinas na shoot si Riri. So si Riri nga yung script ko namin sa Philippine Leg. Pero si Riri, bigla siyang kailangan yung umalis kasi meron siyang hinahabol na Christmas party. Kasi mabibigyan siya doon ng 50,000 pesos. Ay, victory party pala, oo. So ang sumalo, si Tonet. Siya ulit. Sabi ko, oh my God, another nightmare. Naalala mo ba? Dinner scene kasi yung eksena nung 4. Tapos parang may nagtanong ata. Ikaw ata nagtanong, Joy. Ikaw nagtanong parang continuity nung pagkain, parang si Tonet. Hala. Sabi ko sa kanya, Direk, nasulat mo naman yung continuity nung Ako ba, ate? Direk, di ba wala na si... Hala! Sabi, pa-playback ako. Playback siya eh. May video ko nun. Tutok na tutok siya. Sabi kasi hindi naibilin ko na direct, naibilin ko na. Ano naibilin? Wala naman naibilin. Maganda pa yan si Directonet, papangunahan niya na yung artista. Bago pa magsimula lahat ng eksena, sasabihin niya na, wala na lang pong masyadong movement. Ganito na lang po tayo. Wala na lang pong masyadong movement. Lines lang po yung Pinagbawalan yung mga artista. Hayop kayo. Nakwento na rin ata to, Jo, yung sa cellphone. Yung naiwan yung cellphone, yung prop phone. Yung sa cellphone, may kausap si Ate Joy. busy. Ay, sorry sa abala. Sorry, yung anak ko. Sorry, yung anak ko. Dahil niya sinasabi, parang ako. Tapos, yung sa cellphone, Pati Joy. Nakwento mo din yung last time. Ano yun? Yung cellphone ano yun, te? Yung sa cellphone na naiwan, yung nasa third floor yata kayo or first floor. Oo, yung kailangan yung phone ni Jolens kasi diba nag-check ko na rin ang phone. Yung phone ni Jolens kailangan na, ate, walang may alam kung nasan yung phone. Yung huling ginamit yun, sa first floor, nasa fourth floor na kami. Direct, walang ibang tao, pakihanap yung phone sa baba. Teka lang, text ko na lang si Rain. Ang tama nito. Walang gustong bumaba. Kasi naman, Europe, try niyo mag-elevator. Diyos ko. Okay. Agad ako? Sige. Ikaw na. Pag-usapan na natin. Invite nyo na sila. Bakit important or happy yung experience nyo sa XX Lover. Sabay na, tuhugin nyo na nung pag-promote. Kasi kami na lang yung nandito sa UPF.
Sa Pinong Guard. Sabi nga. Ganun. Gumana siya kanina, dumaan dito. Ay, wala akong nakitang card. Ako din, wala naman ako nakitang card. I think unahin natin si Christine as the writer. Tapos last yung editing. Parang pre-prod to post. Rainy. Thank you for the wonderful question. Bakit important sa akin yung XX lovers? Wow! Ano ba? Hindi, binanggit ko na kanina mga directs na, yun nga, parang first project ko siya pagkalabas, so as a freelancer. And it's a completely different experience working with Direct JP, with Direct Tonet. Kasi for some reason, nung nandun ako sa STAR dati, hindi ko po kayo naka-work. Mga directs, kahit po nakagawa kayo sa... May black ship po kasi doon. So, yun, ibang team po yun. So, first time ko po sila naka-work. Ang saya, thank you. Thank you po sa experience. Naalala ko dati, nagsabi ako kay Direct JP. Sabi ko, Direct, gusto ko sumama sa shoot. Ganyan. Tapos sabi ko, kung kahit ano ipagawa niyo sa akin, Direct, okay lang. Wow, nagmakaawa pala. Message ko siya noon. Sabi ko, kung may papasulat po kayo on the spot, sige, game. Parang ganun yung context ng message ko. Tapos sabi niya sa akin, ay, hindi ganun dito kasi. Parang pumunta ka lang. Okay. So, yun yung important sa akin ng XX Lovers. Parang siya. Yun, pero siyang in a way, second chance. Wow, parang, yun po yung tema ng pelikula din. Yun, about second chances. So, yun po, manood po kayo sa February 12 po, sabay sa Megway. Ayun po, thank you. Ang dami nasabi. Tsaka fan na fan siya ni Jolene. Oo, ang daming cassette tape niya ni dala siyang Christine cassette na dala. tape. Oo nga, hindi po nga po. Dati kasi nung panahon namin, nauulit pa yung sine. Yung pwede pa yung Unli na panonood. Nung napanood ko yung gimmick na reunion, twice ko siyang pinanood, inulit ko siya para maghapon ako doon sa sinehan. Ayun, so... Wait, teka, so, thank you po sa chance na Ano ibig sabihin Unli yung sine? Pwede kang isang beses na... Hindi sa US kasi yan si Ben. Tama ba? Oh my God. I'm sorry po. Hindi ko alam, Lord. Sorry. Oh my God. Call Osh. As in, pwedeng isa lang yung bayan mo. Para siya sa US. Para siya sa US. Oh. Okay. Isa lang yung bayan mo. So, ulitin mo siya ng ulitin ng ulitin. Ganun dati. Parang, hanggat manawa ka. Ganun. Sobrang. So, ngayon, bawal na siya dahil kay Christine. Pinagbawal na yun. Ako pala. Oo, dahil kay Christine. Sabi nilan ba yan? Sayang ang ayan. Ayun, thank you mga direct. Yes po, nod po kayo. Okay. Next, Nika, ba't kailangan nilang panoorin daw ang XX Lovers? Kailangan pong panoorin kasi tagal natin hindi napanood yung dalawa. Parang kilala natin sila as the lab team, tapos parang may gap dun sa storyline nila. So, ang daming pwedeng puntahan. So, yung imaginary, parang ngayon, naging real na siya. So, parang kilala natin to, stuck sila dun sa kiligams nung nakaraan. Tapos ngayon, in-embody nila na ano nga ba yung what if na yun. So yung pelikula na to, pag pinanood po natin, Feb 12, XX Lovers. Teka lang isisingit ko lang ba't walang nagkwento nung 3-course meal natin nung second day sa shooting sa Malta? Kwento mo. Kasi may masasabing makukwento din kaming iba Nakasama ka Hindi ka kwento mo na, Nika. Kwento mo. Okay. Para ikaw lang ang tama makakapagkwento. So ganito yung 3 days po kaming nag-shooting sa Malta. Nag-ocular po kami ng May. After nun, nagbago yung script. Hindi namin ng December. Surprise! Pero anyway, yung first shooting day namin, nandun nga kami, yung tawid Roro kami. So, isla yung Malta, tapos may maliliit na mga isla. So, isipin nyo na lang parang, Batangas to Mindoro, merong Roro in between. So, nasa Gozo kami noon. Yun nga yung location na kinikwento ni Joy na 4 na palapag na building na inakit baba nito, Tapos, babaklas kami dun sa, nakita nyo naman sa trailer, meron kaming magandang cliffside na pinag-shootingan. In between that, kailangan naming mag-lunch. So kami yung Filipino team, parang, tapos ang tricky kasi doon, maaga yung sunset nung nandun kami kasi winter. So yung Malta, 300 days of the year, hanggang 9 p.m. yung sunset nila. Pero kami, pumunta kami doon ng December. Kung kailan, 4:30 p.m. pa lang sunset na. Kasi gusto namin bumabaklas kami kasi abiding by the rules din kami sa Malta, which is 12 hours lang talaga mag-shoot yung crew. And then may
overtime na. So, bumabaklas kami. Akala namin, from the apartment, meron kaming lunch na pack. Tapos tatawid kami dun sa cliff. Kasi yung cliff, hindi siya mabababaan ng sasakyan. Kailangan mag-travel by foot, mga 2-3 minutes. Yun. Tapos, dinala kami sa restaurant. Maganda yung view. Tapos, sinerve kami ng 3-course meal. Na fish or meat. Ilang hours delayed na ba tayo nun? 1 hour. Mga 2. Mga 2 hours. Mga 2 hours. Oo, mga 2 na yun. May dalawang malaking eksena tayo. So yung Filipino crew, yung tinginan nila, enjoy ba namin yung pagkain? Hindi. Pinakancel ko pa nga yung ice cream sa dulo. Tapos may mga nag-order kasi ng ice cream. Gelato. So yun. Pero masaya. Manood po kayo. Output. Ay, di. Meron pa pala kasunod yun, Dre. So, kunyari, oh my God, meron nagbibilang si Rusty, yung aming gaffer. Meron na lang tayong, siya magbibilang kasi nung amount ng remaining na daylight. So, sasabihin niya, meron na lang tayong 3 oras para i-mount yung 2 eksena. Tapos, may mga change hair, change clothes. Punta na kami doon nadali after sa 3-course meal. After nun, abay yung airport taxi na car prop namin. Dumaon doon sa cliff. Oo nga pala. Ng production coordinator. Hinarangan niya yung daanan ng mga tao na mas shorter. So kung hindi man naman kami naghahabol ng araw, sorry lang siya ng sorry. Pero yung makamukha namin, sabotahe ko. Guys, walang business yung taxi doon Hindi rin kami sure ba't siya nakarating doon. Diba? So, naghanap ng ibang ruta, mega high. Tapos si Bakla, kung sino man yung production coordinator na, to make up for it, nagbuhat na stand. Hindi, tsaka nagtalak-talak siya doon, te. Ay, ano magagawa ng talak-talak? Hinarangan niya lahat ng papasok sa sasakyan. Ano ka ba? May magagawa in English. Favorite ko yun kasi kapag kinausap mo siya, mataas siya lagi. Sabi ko sa kanya, girl, the trucks are in frame. Sabi niya sa akin, no, there is not gonna stay there. Tapos, sagot ko na lang, definitely. Pero nandun pa rin. Nandun pa rin. Nakita pa rin sa frame. Kailangan burahin tuloy sa BFF. Sabi ni Director, mo na lang yan. Kasi tatanggalin, pang doon lang niya naisip na tanggalin ulit. Pero maganda po yung pelikula ng Feb 12, XX Lovers. Yes, there's a rainbow always after the rain. Yun yung kotse nasa background sa cliff. Oo. Sa kanan. Oo. Ayun, ang backstory, no? Yun. Gusto tatanggalin daw niya. Kasi ang call time lang naman ng airport taxi nung umaga. Inabot tayo na 6:30, tapos parang medyo itim na yung camera, tapos si Direct Donette parang, kaya pa yan? Sobrang na kaya. Pero kinaya sa grading. Hindi niya mapapansin. Hindi na talaga kaya. Hindi niyo mapapansin kung alin doon yung hindi na pangkaya. Hindi niyo napansin. Galing. Thank you kay Bianca, our colorist. Kahit si Bianca, nagulat siya na, ay, mag-ibang oras yun. Di ko alam kung niloloko na lang kami ni Bianca Uy guys, yung pagkukulay, yung pagko-color grading, it's an art Hindi siya parang nagmimili lang kayo ng filter sa sa VSCO. IG, ganyan. Oo. Okay, next. Next, si Chris. Para same department ni Nika. Ay, mga ka-MS. So, finally, nag-guest na po ako sa podcast. Meron po akong kwentong, tapos na pala yung kwento, pero meron akong singit na kwento na connected sa work ko, sa costume. Di ko alam kung napansin to ng mga ka-MS or ng mga fans ng Marjo. Pero kung papanoorin nyo po ulit yung teaser trailer ng XXL, insert mo na lang dito, Zai. Merong part doon na sequence. Tanda ko yung sequence na yun, sequence 31. Yung naka-green si Jolina. Makita nyo po yan sa teaser trailer pero hindi nyo po yan makikita sa full movie. So, panoorin nyo na lang po at alamin nyo kung bakit hindi. Yan lang po. Panoorin nyo po ang XX Lovers February 12 on all cinemas. And kita-kita po tayo sa Feb 12, 7:30 and 9:45 sa SM North Ed sa mga ka-MS. Thank you po sa sold out tickets. Yun yung block screening natin with the ka-MS. Dadaan dyan si Marvin at Jolina at meron kaming pa Q&A talk back na maikli.
after the screening. The screening. Kasama rin dyan si Riri tsaka si Joy. Yes. Makakatanggap kayo ng details after this recording. Pero ang catch, babayaran nila yung tickets. 390 yun ha. Thank you. Thank you. Okay, i-mute na si Joy. Wag nang pagsalitain si Joy, si Cara na yung next. 390 una sa lahat, may bayad ba to, Direk? Yun na lang, abonoan niyo muna. Go, Cara. Bukod sa ano ba sa pelikulang to? Bukod sa ang daming gabing ginawang umaga, yes, Joy, araw-araw, may dinadaya. Parang kasi siyang medyo full circle. Well, at least for me. Less na po. Pinapaalis na kami. Sa mga friends. Tuloy ba, be? Bilisan niyo na magsalita kasi Hindi yun. So, para siyang full circle moment, at least for me, na lumaki ako nung early 2000s na nanonood ng Marjo. Tapos parang feeling ko opportunity to for me and for us na to take something na sobrang deep sa Filipino pop culture tapos parang i-modernize siya. Yun. And sana naging successful yung attempt somehow. Hindi ko na alam paano i-end yung thought. So, Cara, masaya ka ba sa project na to? Oo naman. Wow, nakapag-guest siya ngayon. Yung gulat namin ni Joy, parang wow, it's the first time. Yung roommates kami nagpasaya kay Karen. Next, si Riri. First of all, thank you po. Ang dami siya sabihin for having me. Would you like something to drink? Ayun po. Kung buhay na po kayo by the time Marjo was in television na po or sine, sobrang part na po siya ng life natin. I remember po kasi nung internship interview ko sa Star, sabi nila, anong pinapanood mong movies? Sabi ko, Marvin Jolina po. Wala pong halong eme. Then, nakapasok po tayo ng Star. And then, naalala ko po, nung PA pa kami ni Joy, ni Milo, pupunta kami po Music 21, tapos may nilalan din nun si Milo. Tapos nahihiya siya, di ba, te? So, kakantahan namin siya ng Tameme. Di ba, te? Kakantahan namin siya Tameme. Pupunta lang kaming Music 31, kakanta lang kami, walang pagkain. Dahil di namin afford. Kakanta lang kami, dahil. Tapos hindi namin kailangan yung lyrics. Huwag nyo kaming minamaliit. Takpan nyo yung lyrics. Wala kaming kabisado namin yan. Kasi dinuduro-duro namin si Milo kung Tameme Kachong. Ako na manliligaw. Sabi namin kay Milo, ikaw na manligaw, te. So, ayan. So, syempre, ano na kaya ang Marvin Jolina chemistry in the year 2025. So, yun po. Abangan nyo po sa Feb 12. See you! Thank you po. I'll go, Joy. Manood po kayo kasi ang gagaling namin. Oy, pero totoo yun. Galing kayo namin. Tsaka magaling yung mga artista namin. Walang halong eme. Nauna yung staff bago yung artista, no? Oo. Kami muna bago yung artista. Manood kayo kasi pag kumita, may bonus kami. Yung mga fans ko, manood naman kayo parang awan yun, no? Joy, pa-double check mo na lang kay Chris na hindi may edit out yung part na yan. Huwag mong edit yun, te. Kasi sama-sama tayong may bonus dito. Hanggang kay Ben yan, may bonus kahit di ko gusto. Kahit di ka nagamit yung wide. Oo. Go, Ben. Kung sakaling ma-delete yung kay Ate Joy, manood po kayo dahil may bonus kami dito. Kapag kumita. Tsaka, siguro ang tagal na nating walang ganito yung mga light lang na rom-com. So, di ba, it's about time na ibalik natin yung mga, pakit lang, ganyan. Pero, di ba, meron pa rin kurot kahit papano tsaka substance. So, ito, lang talaga, light lang. Nakangiti ka lang the whole time pag pinapanood mo. Thanks, guys. Kailangan na naming magbabay kasi yung guard dito. Ako na pa mag-outro direct. Hindi, pero thank you. But thank you. Thank you, guys. At thank you sa mga ka-eme. Maraming salamat sa mga nag-guest na sa block screening. 2 na yung block screenings kasi yung una, ang bilis na sold out. So, thank you, guys. Magkakaroon din ng screenings sa Middle East, sa Europe, sa US, and Canada. At inaayos na rin yung sa Hong Kong and baka sa Singapore din. Abangan nyo kami dyan, guys. Ayun lang. Tsaka may premiere night kami ng Feb 10. Sana pumunta doon yung XXL team. Sana hindi sila mag-attitude tulad ni Joy. Opo. Sana pumunta siya sa premiere night. Opo. Di ba? Dala ko yung mama ko. Okay na? Ayan. Thanks.
Thank you guys. Bye-bye. Thank you VIPs. Bye! Babalu! Bye! Thank you guys.